Masaya kasi actually, kanina pa kami nagja-jamming dito eh. Gusto ko yung, hindi tayo jamming, hindi natin practice yung last song. Okay. So, nagtutulong tayo. Kung ano-ano yung pinagkakakanta namin kanina, yung kakantayin talaga namin hindi namin napasadahan. Pero masaya. Basta masaya lang talaga kami lagi pag magkakasama. Promise, mas magaling kami dito. Talaga. Mukha lang ganito, pero pag concert naman, magaling naman kami. Si Mo, wala talaga. Wala. Mayabang talaga ito siya. Magaling din kasi siya mag-joke. Ayan, kanina bumabangka siya sa amin eh. Alam niyo ba yung ano? Okay, saan dito ako guys? Teka lang, bago lahat, palakpakan naman natin si Lisa. Grabe. With aking bad hosting. Energizer Bunny ng Fire and Ice. Aww. No, you inspire me guys. Kasi Napakagaling. Ano napakagaling. ba nag-inspire sa'yo? Bakit sila? Siyempre show nila to eh. So, Okay. pag show mo ulit, ikaw ulit. Okay, sige. So, how does it feel na you guys are back on stage and actually 100 tickets left na lang tayo. So, pa-sold out na siya. So, how does it feel na talagang ganun pa rin yung pag-receive ng tao sa inyo and they're still very, very excited for the third time to watch you sa upcoming concert nito? Ako siguro sasabi ko na ano yung tanong? Ano yung feel namin? Sobrang excited kami. Kasi, honestly, just the fact na magkakasama lang kami, masaya na kami. Pero ito, since nagagawa pa namin sobrang mahal namin ginagawa, which is pagkanta. Tapos nakikita pa namin na yung mga taong nanonood sa amin ay hindi lang nag-enjoy, pero bumabalik at bumabalik sila. Sobrang nakakataba siya ng puso. Kasi, I mean, kumbaga, matagal na rin namang before this concert, matagal lang wala rin si Sessionistas, di ba? So, ilang years na rin yun na wala kaming something na ginagawa together. So, it just feels so good na after a long time, may 10 years ba? Yes. After 10 years, no? After 10 years, kahit nung pagbalik namin, parang andun pa rin, yung ramdam na ramdam mo pa rin yung pagkasabik nila. So, ang sarap lang sa pakiramdam. Kasi kung gaano kami kasabik mag-perform as a group, ganun din sila kasabik sa amin. Papanood. Sige, mga add? Puro ganda lang. Sumagot ka naman, puro ganda lang. Kasi ako personally, kitaan mo naman sa sinabi. Ginawa mo na lahat. Eh, sorry naman. Sorry. Ano ba? Una-una yun, isang malaking blessing para sa amin na makasama ulit ang isa't isa. Tapos, to be grateful kasi parang after 10 years, parang walang nangyari. 10 years na separation. So, yung friendship nandun pa din, yung barahan nandun pa din. And, ang sarap i-share ng hindi lang yung music namin individually and collectively as a group, but also the friendship that we have. I think that's what makes Love Sessionistas. Hindi ako iiyak, hindi ako wala ko. That's what makes Love Sessionistas special. Kasi, yun nga po, we just don't share music individually and collectively. We also share our friendship with everyone who watches. And actually, yung mga nanonood, yun din yung banter nila, parang kami lang din yun pero nagkakantahan sila. Pero yung barahan, yung kwentuhan, yung tawanan, it's the same. And I think that's what the people love about the show. When I messaged you guys na we're gonna have a third show, was there any kaba na, naku, baka naubos na yung audience dun sa first two shows? Or you were confident na nandyan pa rin sila, masasold out to? What was the feeling, Kian? Ako, parang parang ang kulit kasi dahil feeling ko meron kaming, parang totoo na siya. Alam mo, parang hindi na lang siya special project na, yung unang beses, dalawang beses natin ginawa. Parang ngayon pakiramdam sa akin, parang tayo S-Club 7. Di ba rin banda? Ano ba yun? Isang banda na kayo. Parang tayo isang grupo na alam mo yun, ang galing nung nangyari lang din kasi na magkakasama yung iba-ibang genre, iba-ibang personalities, iba-ibang tugtugan. Tapos gagawin namin sa stage ng, alam mo yung konsepto siya palagi. So parang
ako, kinakabahan syempre, dahil lagi naman may kaba. Pero, kung mangyari nga na, repeat ulit, tapos repeat ulit, okay siya sa akin kasi more than the music, yung friendship, parang pakiramdam ko, nakikita-kita tayo ulit, ang dami nating life experiences na share sa isa't isa. And I don't think na kakayanin ko yung mga ibang pinagdaan ako sa buhay ko without these guys. So I'm just really thankful na, part of this, and gagawin namin siya ng paulit-ulit at naglo-look forward ako na gagawin talaga namin siya for a long run. So, yeah. Princess? Tanong nga kanina ni Noy dito, sabi niya, paano kayo pag matanda na tayo? Sagot ko, matanda na tayo. Hindi, pero ang meaning niya parang, how long will this, diba, go on? And it was an open-ended question kasi tinawag na kami. Pero ngayon parang iniisip ko, I personally feel very fortunate na to be part of the Sessionistas. And tama yung sinabi ni Kian. Siya yung iiyak. Siya yung iiyak. Hindi ba? Wala din ako. Pero sabi ni City, di ba? Talagang the friendship, like all of the experiences we had together, the seasons of our lives na parang nagtugma-tugma. Di ba? Ayan. So, hinahatan mo lahat. Pero yun, para sa, to answer your question, hindi ako kanabahan. Na-excite ako actually, ayan, kasi I'm sure na it's gonna be a wonderful show once again. And kinabahan ako actually nung nag-text si Sano na parang paubos na yung ticket. Kailangan ko pala magpa-reserve ulit. Kasi baka maubusan. Ayan. So, actually, first date, as soon as it opened, it was already 50% sold. Kasi nga, sumabay siya sa BNI, so we're pacing out kung paano yung magiging promotions, but grabe, sobrang kitang-kita mo talaga yung support. Dahil kay Duncan. Di ba? Uy, nandiyan ka pala! Diba? Anything to add, Noy, before I open the floor? Well, honestly, gusto ko lang sabihin, aside from the obviously, we're very happy to be working with each other every time we get the chance. Kasi, you have to understand, meron kaming mga sariling buhay, career. So, pagkatapos ng isang concert, like the last two, masaya kami, pero tapos na. Kumbaga, balik na tayo sa kanya-kanyang mga trabaho natin. And then, we get the news na parang, we're doing it again. And every time we get that, the information na, may isa pang Love Sessionistas, we're always very happy. But I would also like to inform everyone that hindi siya the same show. It's going to be something new every time. The first two, may kinalikot kami, may bago na namang gagawin. And honestly, ayoko sana na may bagong sayaw, pero may bago na naman daw sayaw, sabi ni Direk. So, Tsaka ni Ate, ito pang third one, nandiyan ba si Duncan o wala? sa bagay. Oo nga. Ay, diyan pala. Ayun, speaking of... Sorry, can I just add something there? Sorry. And siguro, just to lang din, add on to sa sinabi ninyo kanina. Parang yun nga diba? I think that's what makes every Sessionista show special. Ako, personally sa akin. Kasi ngayon, since may sarili-sarili nga tayong mga careers, may sarili-sarili tayong mga buhay, parang every time we get to do a show together, parang siyang, alam mo yung feeling na, uy, parang may lakad yung tropa. Alam mo yung gano'n? Yung, uy, sige. Ganun yung pakiramdam ko. Yung parang, I always look forward to it kasi it doesn't feel like work at all. Kahit alam mong may kasamang kaakibat na pagod, para kaming isang nag-excursion na tropa papuntang Pansol. Tapos mag-enjoy kami sa... Siyempre, nandun na tayo sa edad na yun. So, ganun yung excitement. May baler na ngayon. Sorry, Pansol pa rin ako natin. Hot Spring. So, ayun, ganun yung pakiramdam ko. So, it's a nice break for me dun sa solo career. Ang sarap ng feeling na you have a concert but you don't feel as parang, syempre pag ikaw yung iba yung pressure kapag sarili mo lang yung dala mo eh. Unlike ito, nakahati sa amin. So, mas masarap yung gano'n. Mas magaan. Mas nag-enjoy lang ako. Naumpisahan na ni Joy, so before I turn it over to our friends from the press, what are the surprises? What are the new things that they can look forward to in the show? Meron ba mga bagong pasabog? Meron nga bang bagong dance number? Maybe you can tease us with some of the new numbers na gagawin.
Isa lang mapapangako ko sa inyo. This time, sasayaw to. Promise! At least, ano lang. Magsama ka naman. Maraming mawawalan ng work. Kiniklaim ko na. Ako yun. Kiniklaim ko na, ngayon pa lang. Pwede daw basta solo. Solo yung dance, ano. Kasi hindi siya sumayaw. Chris Brown. Chris Brown. Chris Brown. Okay. Ayan, so at this point, let's turn over sa ating mga press para magtanong. Okay. Thank you, Lisa. Birthday eyes. Thank you, Rooney. Congratulations. It was amazing to see yung scope ng audience nyo, no? I mean, you had a Charo Santos there. Then you had even a little girl in the audience, no? And apparently who loves bossa nova. For some reason, yun ang gusto niya. When you see, were you surprised? Number one, na ganun yung make-up ng audience nyo, na talagang it's not just barkadas as you would think, di ba? Pero talagang from all ages, all walks of life. Well, ako, personally not happy but not really surprised kasi I think kaya rin nag-work ng grupo na to because of the different genres that we offer. Merong, of course, merong music na talagang mas pang ganitong edad, merong music na kahit anong generasyon pwede maka-appreciate. And I think that's why sobrang nakakatuwa because these are such amazing singers. Alam mo yun, sobrang galing nila na kahit anong generasyon yan, makaka-appreciate at makaka-appreciate. At kahit anong genre, pumunta ka man doon First City, pag kumanta si Kian, makaka-appreciate mo pa rin siya. So I think yun yung binibigay na magandang mix ng grupo. City, can you just tell us how that happened, that you went down the stage and you just really had a moment with the little girl? Actually, that was my daughter. It's your daughter! Yeah. Oh, okay. Medyo no choice siya. Kailangan Pero it was so nice to watch and, you know, and you really looked like, of course, idol na si Mom. And she stayed until the end. Yes. Akala ko like magtatantrums or matutulog. And wala, nanood siya hanggang sa huli. How young is she? She's 6. She's 6. And is she showing a lot of her mom's talent already as well? Well, mahilig talaga siya sa music. Actually, natutuwa nga ako kasi syempre naririnig niya kung ano yung mga nire-rehearse namin. And same with Juris. Yung anak ni Juris, napipick up nila yung Bohemian Rhapsody. Wow! So now they have an appreciation for Queen. Yeah. And I'm so glad kasi of all the songs that I was rehearsing na narinig niya, yung talagang alam pa niya. Nakakatuwa. Kasi yun yung pa ulit-ulit. Kasi yun yung maraming harmony, kaya wala tayong choice kundi ulit-ulitin. In terms of repertoire, obviously talagang kayo lahat tinitingala in OPM, no? But I know you can all sing, we all know you can all sing anything, foreign, kahit anong genre pinag-halo-halo. But is it a conscious effort na mas marami ba ang OPM? Or, I mean, maybe Nyoy is nodding, if you could tell us, in terms of repertoire, how does that work? Yes, of course, we will always favor yung pagiging OPM artists namin. By default, yun kami. Siyempre, because of yung audience, kailangan din namin mag-cater to what they probably want to hear from us. At saka, yung concept ng Sessionistas is halo-halo talaga. Ang concept talaga nung kantahan talaga of So, definitely, hindi siya tumitigil sa OPM. But, medyo malapit talaga ang puso namin sa OPM dahil unang-una, yun kami. Second, we always want to promote yung sarili natin. It's good to hear. Pero one last. Doon lang sa video, I think it was Kian who said that it's not just the moments on stage that's memorable for you, but actually more so the moments backstage. Binasa niya lang yun, hindi niya talaga naiintindihan ko. Ang ganda eh, ang ganda. Diba? Pwede paki-explain. Ano yung mga yun? Moments backstage na mas memorable pa sa how much you guys do have fun on the stage. Ano kasi marami kaming parang kwentuhan na random na nagsisimula sa mga simpleng kamustahan hanggang lumalalim sa tungkol sa buhay. Itong kanina nagkikwentuhan kami doon, nag-joke si Nyoy ng sobrang tagal na joke. Di na, yung punchline, ano yun? Parang, slow burn tao. Oo, ano siya eh, parang, ang daming parang
But syempre kami, artists kami, singers kami. So every time na sasalang kami sa entablado, kailangan namin i-relay yung message ng kanta. And malaking bagay sa akin na backstage, nagkakakwentuhan kami tungkol sa buhay dahil mas lumalalim yung pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. At the same time, nagkakaroon din ako ibang perspective. Tsaka, sobrang babait nitong mga tao na nakasama ko. Alam mo yun, parang, siya yung mga kwentuhan, kainan, tawanan namin, alam mo yun, parang priceless yun. Matinding samahan yun, kaya... Naingit na kami. Actually, ako naiingit ako. Kasi since ako yung nagdidirect ng show, wala ako rin sa backstage. Mali pala yung sinabi ko, except ice lang. Medyo marami na mga kwentong di na sila Hindi parang... pala si Duncan, direct ikaw pala eh. Ang wala. Pero sa after show, doon ako mabawi. So, ayaw niyo pa ba tanongin si Madam Producer kung kailan dadalhin? Dahil napaka-successful kung kailan dadalhin sa iba't ibang cities ng mundo. sa city. Kinukuha ko na yung schedule nila kasi Kasama may naman namin interest siya. kami. Kahit anong city, nandiyan siya. Ayan. And ayun nga di ba, nagsischedule. Kasi may mga inquiries na Australia, Canada, Dubai, Middle East. So, syempre, mga mommies na rin sila. So, we really have to take into consideration their schedules. But, we're very happy kasi sobrang positive talaga ng reception and everybody's so excited. May Cebu din na inquiry. Sultan Kudarat recently, parang meron yata nagtatanong sa amin. So, kaya nga, meron kasi pre-birthday dinner si Ice. So, maybe doon namin mapag-usapan yung final schedule. Kasi kami meeting pala yun. Meeting pala yun? Kasi sinasarap nila Switch off. Usapang video ko yun Sorry na.